balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paduhon, balikat ulo, itapetan, may mga susus. Huwag mong titigan, ang hindi sa'yo, at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitoy! Lagot! Ayaw na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children of our sea ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw unaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Aga Pilipinas, good morning Liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Si Tuto Gatulo ang Martes kitang adlaw, Hunyo 10, 2025. Medyo magalumon ang aton kalangitan sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag na-eksperyensyahan ang pagtupa sang ulan sa pila ka mga lugar naton diri sa may probinsya sa Iloilo. Sa mga kauturan naton nga may klase kay ang mga private school subong ang iba nagbukas na. Sa mga estudyante tada pabalunigid sang pamandong, payong, raincoat, ang inyong mga alaga para nga ti makalikaw kita sa pamalatian subong iyang tiga ululan. Hapon nga adlaw gin suguran sa Department of Education ang brigada eskwela sa mga eskwelahan. Nagpaninlo ang aton nga mga teachers, ang aton nga mga parents. May mga learners man nga nag-upod para paghandaan ang pagbukas ng klase sa Lunes nga adlaw. Nagsugod ba ng aton nga enrollment? Hindi sa mga wala pagka-enroll, hingagawa nyo na yung sining nga mga kinanglanon nga mga requirements kag bisitahi ang inyong nga mga bulutuan sa diin ipa-enroll ninyo ang inyong mga kabataan. Sa imo pang mulakat matawag. Sige pang limpyo sang iba naton nga mga ginikanan. Bala naton subong medyo maulanon aton nga tiyempo ati suksok kamo sang mga mga panapton dira kag proteksyon sa ikayong lawas, especially nga puro panalithi payong kag kun ano pa. Naka-interview ta kahapon sa isa sa mga principal sa mga bulutuan sa may syudad sang Iloilo. Diri sa A. Montes 1 Elementary School, subong palang adlaw magasugod ang ila siniyang brigada eskwela. Kag pagpatigayon sang misting activity sa mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Sa mga principal da kun daw damo lamok bala na notice ninyo sa inyong mga bulutuan kay sa pagbisita nyo subong a week before sang opening, mabalaan nyo na kung damo lamok ang mga kanal nyo na kasi may mga pitik-pitik. Pwede nyo gid ma-avail ang misting activity in coordination sa aton siniya nga City Health Office para ang aton sini nga mga kabataan proteksyonan taman sa balatian nga dengue kay subong nga tigululan amo gid ding paborito sang mga lamok na mag-breed kag ang aton nga mga kanal, lata, botelya, mga plastic containers nga hindi naton mapakulob arog sa atop o amo gina ang saho-saho sang mga pitik-pitik ating mga water naton mga vase flower vase sa inyo sini nga mga
hulot klasihan. Di ko may mga bulak na kaysa ginabutang. Ay, kag kung ano pa, mapakul banyo kag tinloi. Para nga hindi pag-istaran sang lamok. Iban pa nato ng mga talalupang doon nga balita, ang Commission on Election nagpahanumdom sa mga kandidato nga nagpadalagan sa natapos lang eleksyon nga mag-submit sa inyo sini nga SOSE. Anong SOSE? Ang Statement of Expenditures. Sila na ang dugan o inday. Sa aton siniya nga mga kandidato. Ang listahan sa inyo sini nga mga kagastuhanan sa natapos lang nga eleksyon, kinahanglan ina i-submit sa aton nga Commission on Election kiti gina-require ina sa aton siniya nga mga kandidato. Perde ka man kung daw kinahanglan mo nga mag-submit sina. So, ang deadline is on June 11. Bas na. Hasta alas 5 sa hapon, hindi nyo na paghulata. So, sa aton sininga Commission on Election, ang pag-submit sang SOSE, kaya base karon kung may hindi ibla kompleto ang mga requirements, kag hindi mahingagaw. May corresponding consequence, penalties, ang hindi pag-submit sang SOSE sa COMELEC sa aton siniya nga mga official. Ipalayag naton karon ang aton nga interview kay COMELEC Election Assistant Jonathan Saino sa iya siniya nga pagpanumdom kag mamangkot kita kon pila na kabilog na ang mga nakasubmit sang SOSE sa bahin sang Commission on Election. Pero kung aon tanay dugay ang lakat sang panahon sa pag-asa. Kay galing ako. Wow. Yeah. Siling sang Yari na sa aton sininga linya si Sir Jeff Makiling sang Pag-asa agon maghatag sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon kaga diin na bala ang aton sini ginabantayan nga low pressure area. Good morning, Sir Jeff. Welcome sa aton siniya nga programa. Yes, sir. Mayong agagin sa tanan pamaling latest weather update sa Kundadlaw, Tuesday, June 10, 2025. Southwest Punto nag-affect sa Central and Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasubong ang atong ginapantayan nga bagyo nga tropical cyclone kasubong ara sa pagpasang Pardaton, ara sa haploy nga 600 km west-southwest of Bakmotan, down doon, or 595 km west of Ibazon Valley. Ang ini nga depression may maximum swingings na 45 km per hour hanggang pagpaglos kilabot 55 km per hour. Agon na din siya pang southwestward at 20 km per hour. Diri naman tayo sa pagkawas ng Visayas, hindi nga magalamong kalaitan, wala sa pag-ulan, pag-ulan pag-panaguhog sa Gasinita sa southwest Luzon. Kasarahan tutut Baskog sa direksyon na pagat na nakatundan para sa hanap diri sa Western Visayas. Kasarahan tutut pabalod naman tayo para mga balod sa diri sa Taligatan. Ang temperature natin sa nagabigay 31 degrees Celsius. Ang aga nagabot na, pag sa nilin ng aga, magkatulog din siya 6 PM sa oras gabi. Kung amlit naman dito sa rapid hit, ay lilita per station of the pakailam sa naman. Sir Jeff, we are expecting sang maulanon nga tiyempo dari sa aton man nga area, sa area sang Panay kag Western Visayas. Subong kag sa mga masunod nga inadlaw, Sir Jeff? Yes, as ako, sir. As of now, sir, bilang nga forecast, expect natin nga medyo magalong at yung kalangitan. Pag may pagdadala nga, pag-anak-anak na ito pa sa ulan na natin. Wala sa may mga respond nga 50 lang yan po. Madamong salamat, Sir Jeff Makiling. Yes, sir. Madamong salamat. Nabatihan si Sir Jeff Makiling sang Pag-asa. Expect kita sang maulanon nga panahon. Muna nga ginaremind tagi daton mga pumuluyo sa pagdala sang payong, raincoat, kag anuman nga proteksyon sa aton sini nga lawas para nga hindi kita mapuruhan kag batupan direkta sang pag-ulan-ulan. Panagid ban subong batyagan tanang pag-shift sang panahon ti manog bukas klase next week June 16 sa public schools. Isa ni sa mga ginahandaan naton ang tingulan sa imo pag-iay kasunod sa pagsulod na isang rainy season. Hindi makatulog sang dugay
Hi. Ato ni palayag ang aton nga interview sa COMELEC sa ila sini nga reminder sa tanan nga mga politiko, tanan nga mga kandidato nga mag-submit sang ila sini nga mga dugang nga requirements, especially ang submission sang SOSE sa bahin niya sang mga kandidato naton sa lokal nga level, sa aton siniya nga probinsya, kag sa aton sini nga mga munisipyo dira mga local candidates bla. Pwede gid kamo da ka submit samtang nga may tiyempo pa, no, ang inyong pag-file sa inyo sini nga statement of contribution and expenditures kay dira makita kung pila ang gingastos ang aton sini nga mga kandidato kag part inasang compliance. Ang iban dira ga sila nga pasa-pasa po akon kay ti wala man ko nagdaog. Perde man ako, hindi na, bay na da. Pero ti ginapahanongdom kamo sang Commission on Election, ngati pag file niyo sang COC, part na ina sang ginpahangop sa inyo sa tanan nga mga briefing nga i-submit ina, i-comply ina sa ila sini nga talatapan. Ngati kung hindi ka na ka-submit, kung di ta magsala, duha o kung 3 ka beses ka na nagpadlagan kag wala ka makasubmit, posible nga maano ikaw, no, i-hold ang imo pagpungko sa posisyon kag base kung hindi ka nagid pagpahanugutan nga makapatalagan sa anuman nga posisyon bilang penalidad. Basta wala lang. Kamatian naton si Iloilo City COMELEC Election Assistant 2 Mr. Jonathan Saino sang aton siniya na interview. Ipalayag naton dugay-dugay sa sa aton interview kay Sir Jonathan Saino. Ang aton COMELEC Election Assistant 2 kay ti suno sa COMELEC hasta lang sila 5 PM tomorrow. Ti maglapaw 5 PM kung sa June 12 kapay mo holiday daan sa June 12. Pagka June 13 kapay mo masubmit, di ba si malipat ka bala? So importante na. Pamatian ta si Election Assistant 2 Mr. Jonathan Saino sa Iloilo City COMELEC. Na submission sa SOSE will end on June 11 sa city. Subong pila nakabilog ang nagkasama. Ang sa city, no, may ara kita nga nakapile na sa ilang SOSI out of 29 candidates for city councilor ang nakasubmit. We have 4. No, the rest wala pa submit. And also for the position of mayor, vice mayor, house of representative wala kayo nakasubmit. So gina-expect naton nga by June 11 makasubmit. Gina-expect naton by June 11 makasubmit na sila tanan. No, hopefully, no, kag nag-encourage kita pag nag-appeal nga hindi na paghulaton ang last day sa pag-file sa SOSI kay hindi naton ma-determine base may mga discrepancy ang ilang entry ang obra sa COMELEC hindi ipabatunon. So kita naton based sa experience nga nagaras sila, no, kay hasta lang kita 5 o'clock in the afternoon. Daog kag sa hindi daog sa hindi na masubmit sa ila SOSI, no? Kung may araman na kandidato na nag-withdraw siya during the period sa campaign, masubmit na siya po. Ay kung pila ka attempts gani sir nga na-fail sa pag-submit ng SOSI, ila gani ang requirement. Actually may due process pa man hindi, no? As pa sa 3 ka failure, no, kaya ang first 2 failures may mga administrative fine, no, sa win or loss ng mga candidate, may ara kita nga mga penalty. And then ang nagabari ina depende na sa posisyon, no, nga ilang gin padalaganan. And then ang sa winning candidates hindi sila maka-assume office, no, by July 1, hindi sila maka-assume kung hindi sila makasubmit. Sige sir. Na submission sa batian si COMELEC Election Assistant 2 Mr. Jonathan Saino sa iyang pagpahanumdom sa mga kandidato na to. Daw pila pa lang to sila ni Sir Jonathan Saino kuno ka-submit. Daw 4 sa 19 ka kandidato. So siguro ang iban ginatugyan nila sa
ilang nga mga wala may ara na nga tingob ang pag-submit mo sang partido. Subong June 10 na was ang deadline. Santo sa aton siniya nga Section 14 sang Republic Act 7166 o kunang Synchronized Election Act nga ang aton nga mga kandidato o kunang political party kinahanglan na mag-submit sang full, true, and itemized statement of all contribution and expenditures in connection with the election sa sulod sang 30 days after election. Isang ano kita nag-election gani? May 12. Hindi ta magsala, May 12. Timanog isa ka bulan na sa maabot nga Webes. After 30 days, dapat i-comply sa mga kandidato ang pagsumiter sang ilang statement of contribution and expenditure. Malapor sila na Kay kung hindi ka makakomply sa sinikaron nga requirement, posible nga magapangatuban ka sang administrative offense kag posible nga mamultahan sang valor 1,000 ka pesos tub 30,000 pesos ang isa ka kandidato. igugma ang tagit sang tunay kung mga walay kabulay. Kaya muna ang ginatanaw sa aton sininga Commission on Election kay mayara na sang ginset ang COMELEC sang gasto dapat gastuhon sang isa ka kandidato per voter kay hindi maglapaw sa 5 ka pesos kada botante. Panglakat mata ko gamudlak. Dira mo na mabalaan kung sino dako gasto, pila ang gingasto sa kandidato, ginpamakal sa mga campaign materials nila dira na masulod tanan-tanan. Siguro ang iban niya ng mga kagastuhanan, ting iban ng mga nag-advertise pagid sa mga media institutions, nagabayad sang airtime, kag mga amo sina, so tanan dapat nakapagkit na da. So ang luyag lang matabo sang COMELEC, nga kung temprano ka pa makasubmit, sikyaro nila ina, evaluate nila ina, kung may kulang ikaw nga requirements, pwede mo pa mahingagaw. No? Halimbawa, nagsubmit ka 8 a.m. o kung earlier than June 11, no? Masiling kulang man or may mga may mga need pa dira nga mga certification, notarization, kag kung ano pa, may time ka pa nga pangita sa pamaagi, no? Kung mag-comply. Pero kung halimbawa, masubmit ka 5 p.m. gid mismo, no? Sa June 11, di ko magsiling kulang na rin isang sang pirma, kulang sang thumb mark, pagidira nga mga kinahanglanon nga requirements. So mabudlay na sa imo ang magproseso kay hindi na office hour, nabtan ikaw sang deadline kag hindi na mabaton ang imo nga sose. So kabay pa no sa aton sini nga mga kandidato, kung ano ka mo ka-aggressive sa pabutyag sa inyo intensyon nga mag-serve sa publiko paagi sa pag-file sang COC, pagpangampanya, kag mo nagdaog ka mo kung napyerdi man, amo man kamo sina ka sincero sa pag-comply sa mga requirements ng aton sini nga Commission on Election. Hindi nga masiling kita bayda. Daso naman nga eleksyon way man tada sang kay napyerdi man ta. O kung wala man kita nangin mapalaron hindi nang ta mag-submit sang sini nga mga requirements. Nami gidya comply kamo. Para nga matinlo ang inyo sining record kung makabulig man ina sa inyo imahe kung wala ka nagdaog subong base sa dason hindi pa imo ang kahigaynan sa dason nga election after 3 years pila man lang ang term sang mga kandidato naton Ulo ang laway hindi makatulog sang dugay. Sa basketball pa last 2 minutes na lang June 10 subong until tomorrow ang pag-submit sang siniya nga mga requirements. Speaking of election, ang COMELEC nagapanghanda na kay dito madayo na gid ang eleksyon sang barangay and SK naton sa maabot yang Disyembre. Isa man ini sa ginapreparahan kag ginahandaan sa aton ni COMELEC, damo-damo obrahan nila. May mga registration pa kag kun ano pa. Di dasig na mo June subong, do ginaalas lang ang tiyempo dugay-dugay Disyembre na. Bantayan ang dugang nga mga development sang nagahilapit nga barangay and SK elections naton kag sa dugang pagin nga update nga aprobado na iya sa Kongreso sa lower house ang ginaduso nga pagpalawig sang term sang aton nga mga barangay officials from 3 years to 6 years kuno. Pero ara pa mo lang na sa lower house i-deliberate pa na
sang aton siniya nga makatapos ang Kongreso kag sang Senado. Sa imo Oras sa Radyo Pilipinas alas 5 o alas 8:52 sa aton siniya nga pagpangalagad diri sa aton programa Iloilo Morning. Salamat sa aton siniya nga mga Facebook Live viewers nga gaupod sa aton siniya nga programa. Ang iba naton nga mga balita sa iba na lang naton nga mga programa bantayan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton siniya mga nagaupod sa aton nga online Facebook page sa aton siniya nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kay Ma'am Regina Macero Planto nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you gid ha sa inyo siniya nga paghatag sang tion diri sa aton siniya nga mga programa sa Radyo Pilipinas. imo kagayon matako pilipat ang imo nga supat malapor sila na. Wala lang kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad kada aga Janelle Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless. Iloilo. Yeah. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.